Salamat po, nanonood kayo ng The News Listener. Ako po si Angelo at pag-usapan natin tong pag-refuse ni Topacio at saka ni Mike Defensor na ayaw nilang ipa one-on-one interview yung 18 ex-Marines na naglantad ng ah, maleta issue na nagbigay daw sila ng o nag-deliver daw sila ng mga maleta-maleta sa mga congressman, mga ah, halos congressman lang si Martin Romualdez tsaka si Bongbong Marcos daw. Okay? Napakinggan natin kung bakit ayaw nilang ipa-interview yung mga Marines, ex-Marines. Pero by the way, guys, to confirm again sa inyo, ah, 4 o 5 sa mga ex-Marines ay hindi po Marines ayon mismo sa NBI. Okay? Kasi kailangan mong isa-isahin yung mga pangalan nila para i-confirm na totoo nga ba yung sinasabi nilang sila ay ex-Marines. Okay? So dito, pakinggan natin yung bunganga ni Topacio kung bakit ayaw nila ipa-interview. O sige, play natin to. Galing sa GMA Integrated News. Respect to the institution, may sabi na pumunta kami. Ang gusto po nilang gawin ang subject ng sabina at tanungin. Hindi po pwede yun. Maaari kasi I insist, wala kaming tinatago. That papasok na yung right to remain silent. Diyan. Kasi, with respect to the Marines, ayoko naman pangunahan si Atty. Baligod, ay friends, na hindi daw custodial interrogation yon, titignan daw nila yung credibility. Kung sabihin nila hindi. Galing na mismo sa kanyang bibig na ito ay titignan yung kanilang kredibilidad, di ba? At ano naman yung masama kung titignan yung bawat isang Marines sa kanilang credibility, di ba? So kung sasabihin nila, 18 sila, iisa lang yung abogado, dapat siguro, magbigay sila ng official affidavit bawat isa. Kasi pag 18 lang yung titignan natin dito, pero hindi mo ma-attest yung mga tao individually, isa-isa, paano kung sumusunod lang sila, nakaharap lang doon sa media, ay nagsasabi na, oh, kami ay ex-Marines na nagdala ng maleta. So, para sa akin, kahit hindi tayo abogado, okay? Sa logical lang bala. Sa logical lang, imagine niyo kung in-interview yung isa, pero yung isa ay in-interview mo pero mali yung hindi nagtutugma yung kanilang mga statements, doon ka na dapat magtataka. Parang ganito yung ginagawa nito Paksyo Ayaw niyang ipa-interview isa-isa para siguro hindi malaman ng otoridad ng NBI na merong sigurong merong mga ah, hindi nagtutugma o baka maispatan sila na mali yung storya, di ba? O sige, continue natin. Credible is that not a crime of very suspicious po ito and very alarming itong ginagawa nila. Na sasabihin nila, i-interviewin nila isa-isa. Alam naman nila na isa lang ang abogado. Hindi naman siya inirereklamo. Hindi nyo ipatawag yung itinuturo. Ba't yung nagtuturo ang ipinatatawag nyo?
Ang problema kasi, yung kanilang expose, yung kanilang paglantad na meron dineliver, parang ano lang hearsay. Tapos yung pictures, most of them are AI edited, di ba? Yung may isa, meron siyang, ano ba, yung natatandaan ko yung may isang tao na nakasama niyong isang babae na puro maleta, yung original para hindi pala maleta. Tapos yung isa, merong isang lalaki, katabi niya maraming pera. Tapos meron siyang hawak-hawak ng takip ng kaldero. Tapos yung numero ng ah, helicopter ay hindi siya tugma dun sa original. Yung number I guess is 8811 pero I think yung tama is 8111. So ang daming dami silang parang ano multo na hindi mo alam kung totoo to o hindi. Pero ang mabuti is ang daming talagang mga netizen na ah, matalas yung kanilang pagsisiyasat at nakita na walang credibility yung kanilang mga pictures na ipinapakita. Again, nasa AI era na tayo. So, madali lang maglabas ng pictures na edited, 'di ba? So, yan ang yung mga titignan at siyempre, kung sila talaga ay nag-deliver, kakasama sila, dapat separate interview para malaman kung totoo ang sinasabi nila at nagtutugma. Ewan ko lang 'to sa tao na 'to, bakit ayaw niya? O hindi dahil siguro sinasabi niya isa lang yung abogado, pwede naman siguro magbigay yung NBI, 'di ba? Kasi inaakusahan nila yung presidente. Now sinasabi nila hindi daw pwede yung NBI mag one-on-one interview pero meron silang kapangyarihan gawin ito. O, siya na mismo nagsabi. O sige, continue natin. At i-interview niyo isa-isa para bang sila gumawa ng krimen. Hindi po tama ito. This is a form of harassment. Kumbaga, si Tupac na yung nagsasabi na ginawa silang krimen. Hindi naman Kailangan mo lang interview, kailangan mo malaman yung mga detalye. Hindi ba pwede? Di ba? Kung ikaw, isipin mo mayroong nag-aakusa sa'yo. Tapos ipatawag mo sa barangay. Tapos, yung barangay ay hindi na magtatanong. Dapat ikaw mismo dapat magharap muna. I-explain mo bakit hindi. Dapat, syempre, kung siya nag-akusa, kailangan din malaman yung kanilang credibility. At hindi naman yan harassment ang sinasabi ni Tupac dito at intimidation. Nagtatanong naman Hindi naman sila ikukulong, di ba? Simple lang. Intimidation, and it intends to send a chilling effect to those na gustong magtestigo pa na kapag kayo nagtestigo, itong gagawin sa inyo, interviewin kayo, patatawag kayo, investigahan kayo na para bagang kayo na yung kriminal. Ang assertion ko kanina, ang sinasabi ko sa kanila, of course, sinasabi ka namin yung NBI ay isang respetadong institusyon at kami nananalig sa NBI. Pero ang tanong ko, kung ini-establish lang yung identity ng mga tao, de-establish nila kasi kung tatanungin nila yung mga tao, sabi nila kasi hindi, may karapatan kaming imbestigahan yung iba pang labas doon sa deputization. Sabi ko nga, non-crime to Wala namang kaso to mga taong to. Now, if you insist that there is a crime, dapat imbestigahan yung tinuturo nila sa affidavit dahil yun yung krimen. Di ba dalawa yung investigasyon na ginawa ng NBI dati, yung Napoles case at saka yung PhilHealth scam. So if that is the case, ipatawag nila yung tinuturo. Attorney Topacio also insisted on that. Sabi ko nga, kung magsasabi kayo ng tama at oo, na ipapatawag nyo si Sandro Marcos, ipapatawag nyo si Speaker Martin Romualdez, ipapatawag nyo si Pangulong Bongbong Marcos na banggit doon sa affidavit, yan, papayag kami sa totohanan at kabuwang investigasyon. Pero kung iimbestigahan yung mga tao na nagsalita, anong krimen
doon, anong krimen ang nagawa nila? At anong krimen, bis NBI? Ba, yung tawa pa ni, ni Tupac, ano pa, parang, ano pa nangiinsulto. Pero malapit na, I'm sure. I hope madisbar tong tao na to. Okay, so doon na muna tayo guys sa kanilang sinabi na hindi sila pumapayag. Sa inyo ba? Hindi ba kayo papayag? O dapat bang imbestigahan? Isa-isa, tanungin, isa-isa yung mga ex-Marines? Okay, paki-comment po sa ating comment section. Punta tayo sa baba. Makita natin yung comment ng mga netizens dito. Yan, dapat tanungin isa-isa, kailangan imbestigahan, madaling magturo kahit sino. Pwede kung hindi iimbestigahan ang nag-aakusa. Siyempre, dapat imbestigahan din, di ba? Imbestigahan yan, pero isa-isahin para pag-usisa sa kanila. From day one, sinabi ko na, pag pinatawag yan ng investigative body, sasagot yan na I invoke. Yan. Ito. By the way, gusto kong pakita sa inyo guys, nung isa sa mga pina-follow natin mga Facebook pages na credible yung kanilang mga information. So galing dito sa Philippines Defense Forces Forum. Nag-post sila kahapon at sabi dito, NBI just or has identified, okay, isang retiradong general na individually recruiting yung 18 former Marines at I think they're recruiting more than mga 100 people, okay, dito sa maletang issue. Kasi yung pa yung plano nila. Hindi pa rin nila nilulubayan yan yung issue na yan. Meron na silang informasyon, hindi na lang nila nilalabas yung pangalan ng ex-general na yan. Pero ayon dito, sa PMA Class of 1975. So, pumunta ako sa baba, last time pa to, yesterday ko to nakita. At nagtanong si Attorney Jesus Falsis, okay. Ang sabi dito, tinanong niya kung si Pokis, hindi naman daw. Pero, merong isang, ito, si Esperon. 81 si Pokis, pero si Esperon, 1974. So, hindi pa siguro nagtutuba kung sino yung general na yon. Okay? Ito, another post. Ayan. Okay. Galing kay Attorney Jesus. So, bakit ba? Yan. Bakit pa kayo natatakot? Ayaw nila bang mabuking na yung kanilang mga ex-Marines ay taning witness ni nila Mike Defensor at saka ni Attorney Baloctod, attorney, di ba? So yan. At ang tanong nila, di ba, bakit hindi daw allowed yung NBI? Actually, allowed po sila. Nire-require nila yung mga former Marines di umano na mag-submit na kanilang individual sworn statement. Kailangan yan. Kasi pag hindi mo nalaman, again, sasabihin nila, harassment, tapos iisa lang yung abogado, baka pwede silang tumulong yung gobyerno na bigyan ng abogado individually para malaman talaga kung credible itong mga tao na to. Okay? So ano po sa inyo? Kung meron po kayong comment suggestion sa ating video, paki-comment po sa ating comment section. Paki-hit po ng like and subscribe button kung nagustuhan niyo po itong video. Salamat po sa panonood and I'll see you sa susunod na video.